Po sa ating beloved co-preacher, Brother Edsel Calindasyon. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At tayo po kapatid ay manalangin po sa ating mabait na Diyos. Atin po itaas ang ating mga kamay. Dakila po namin Ama Diyos na makapangyarihan po sa lahat, mahal na Panginoon Jesus. Sa mga sandaling ito, kami pong muling lahat ay nandito at patuloy po na nagpupuri, sumasamba, at dumadakila, O Diyos, sa iyong napakatamis at dakilang pangalan, Diyos, na aming pinagpipitagan sa aming buhay. Mahal na Panginoon, sa hapong ito, maraming salamat po sapagkat muli mo na kami binigyan ng pagkakataon na kami nagsama-sama at nakita-kita na pag-uusapan po namin na iyong kabutihan. At salamat po, O Diyos, sapagkat muli, hindi mo kami binigyan sa araw pong ito, sa aming pagtitipon ay muli mo kaming sinamahan. Ang tanda po nito dahil muli mo pong ibinaba ang iyong presensya at muli mo kaming pinuspos na yung dakila mong pag-ibig, mahal na Panginoon. At sa pagkakataong ito, kami po ay muling lumalapit din sa trobe sa kalangitan at muli po naming lisar. Kami po ay muli mo pong samahan sapagkat po yung darako po sa napakalagang bahagit party po ng aming banalagan. Walang iba kundi po kami ngayong lahat ay muli kaming makikinig at mag-aalap po na yung mga salita, O Diyos. Langisan po ang yung mga salita at yung ubang lingkod sa ganakin, wala akong magagawa. Ang karunungan, sa po ng kagaling, ako po maglagay ng katigas salita na po lalabas sa aking labi ay gamitin mong pagpapala. At ito po ay maging mabuting pakinabang sa lahat po na magiging tagapagdit. Ilagay mo lamang po ko sa iyong likuran at ikaw po lamang lagi ang makita, ang mapuri at maluwalhati. Sa lahat ng tagapakinig, mahal na Panginoon, muli sa oras pong ito, ibigay mo sa amin ng lubos na kagalakan, kasabikan na kami patuloy na makinig ng mainam. At higit po sa lahat, ang iyong mga salita na ayong mapapakinggan ay patuloy naming maunawaan upang patuloy namin itong maipamuhay at magawa namin ang ayong sa iyong dakila at banal mo pong kalooban. Kaya sunod na langit pagluhod ng iyong propeta ng aming mahal na pastor ay amin na pong inaangkin ng tagumpay ng aming pag-aaral pong ito at amin pong sinasaway po ngayon ang lahat ng uri na maging hadlang gawa ng kaayos sa aming kalagitnaan, demons of destruction and we live in doubts. And here it says, be spirit cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mabait. Ang lahat po magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang isang buhay na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At muli po, bago tayo magpatuloy, ating muling ibinibigay at ipinapaabot ang pinakamataas po na pagsamba at pagdakila at ang karangalan. Kaluwalhatian ay naukol po lamang sa ating nag-iisa at pinagpipitagang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Purihin po ating mahal na Panginoon and we give the double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, for he is the prophet of God, the man of God. Amen. Siya po yung taong ginamit sa ating kapanahunan. Nagdala ng purong salita ng ating mahal na Panginoon at tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos. At ganoon din po, tayo din po'y nagbibigay ng pagrespeto at paggalang sa lahat po ng beloved children ng ating beloved pastors, simula po sa panganay sa bunso, sa minamahal po niyong mga manugang at mga apo-apo sa tuhod na sila po ay itinalaga ng ating mahal na Panginoon sa ating kapanahon bilang katawan ng ating mahal na pastor upang tayo po ay patuloy na pangasiwaan sa ating buhay na pinagpala sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At muli po, ating pong patuloy na inaalaala at mga pagtuturo at magagandang halimbawa na naiwan ng ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Denise Almeida. At ang araw po ito ay pag-aalala po sa kanyang kaarawan. Bagamat hindi man literal po siya nating nakakapiling sapagkat siya po ay nasa piling ng mahal na Panginoon. Ngunit magpahanggang ngayon yung kanyang mga pagtuturo ay naiwan po sa atin. At ito po yung naging daan kung bakit patuloy po tayong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po ay nagbibigay din po ng pagbati ng isang magandang hapon po sa lahat ng aking kamanggagawa sa ubasan ng ating dakilang Diyos sa lugar pong ito, sa lahat ng ating mga beloved preachers, sa lahat ng katuwang sa gawain ng ating dakilang Diyos at tayo po ay patuloy na pinangangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Dick, sa katuwang po ang kanyang minamahal na may bahay. At isa po mapagpalang hapon po sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating mga kapatiran dito po sa Salog Outstation. Magandang hapon po sa inyo sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Parang medyo malungkot po kayo mga kapatid. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Meron po ba kayong problema sa inyong naiwan sa inyong bahay? Wala naman. Amen. Alam ko po ang Kristiyano, wala naman pong taong walang problema. Tama po ba? Amen. Ang isang taong walang problema, siya po yung wala sa katinuan. Pero pag ikaw po yung nasa normal na pag-iisip, normally po tayo po may problema. Amen. Pero ang maganda po nito, meron tayong Diyos na tinatawagan, Diyos na tumutulong po sa atin at nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Tama po ba yun, mga kapatid? Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Siguro, sabi nga po ng isang scientifico o ng science, sabi ng science,
Ang tao daw po ay nanggaling sa unggoy. Payag po ba kayo, mga kapatid? Pag kayo po ay nakasimangot ngayon, kayo po ay pumapayag. Hindi man literal na sabihin na payag kayo, pero ina-accept niyo po yun. Pero kung ako pong tatanungin niyo, hindi po ako papayag kahit ganito pong itsura ko. Amen? Dahil sabi ng Biblia, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So ang larawan ng mahal na Panginoon, ito po ay masaya, pinagpala. Kaya dapat ang isang Kristiyano pag nasa gawain ng Diyos, siya po ay masaya at pinagpala. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa oras pong ito, mahalaga po, tayo po ay muling makikinig ng salita ng Diyos. So ipakita po natin na tayo po ay nagagalak sa ating isasagawa sa oras po. Kung paano po kanina, sa mga naunang bahagi, tayo po ay nandun yung ating pakikinig. Ano bang tawag po sa Tagalog nun? Yung sincerity natin, tama? Yung ating pag-response, no? Sa bawat ating napapakinggan kanina. Higit po sa lahat ang bahagi pong ito. Amen? Sapagkat oras na po ng kainan, ng pagkain po natin, buhay espiritual. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At muli po ating ilabas ang ating mga Biblia at tayo po muling makikibukas sa bawat aklat po at talata po na ating tatalakayin. At tayo po ay muling sumabay sa ating mga beloved Bible reader. Mahalaga po na pag sila po ay nagbasa, binabasa din po natin. No? Hindi lang natin, mamaya nabanggit niya yung word na hindi naman ayon sa sinabi. At least nalaman mo na medyo may pagkakamali. Amen? At maayos natin. Makapakimin po ba tayo? Amen. Mahalaga po yon. At higit po sa lahat, ang kasama po ng ating Biblia, yung ating talasulatan, ng ating mga bersikulo, ito po ay napakahalaga. Amen? Lagi po magka-partner po yan. Hindi po pwede pong wala. Amen. Na kailangan pag nakinig ka ng salita ng Diyos, isulat mo yung bawat talata para pag may mga pagkakataon o instances mga minamahal sa buhay natin na tayo humarap ng problema at pagsubok at yung pangangaral po na yun, no? Katulad po ngayon, yung pangangaral na ating ay angko pala doon sa ating pinagdadaanan. Ano ba yung mga bersikulo, ano ba yung salita ng Diyos na ito po ay napakinggan ko? Gusto kong maalala, problema hindi mo na isulat. Paano na? Amen? So, alam niyo ba, bakit tayo may binabasang Biblia? Kasi meron pong nagsulat. Makapakimin po ba tayo? At yung mga karakter dito sa Biblia, hindi lang po sila nakinig, kundi sila po ay attentive at kanina po itong isinulat after nilang pakinggan. Unang-una po rito yung mga apostol. Kaya nga po yung apostol, may sulat ni Apostol Mateo, Apostol Juan, Apostol Lucas. Same yung kanilang istorya. At sila po hindi lang nandun nakaupo habang nagsasalita ang mahal na Panginoon. Nakaupo lang sila. Kundi nandun sila at sila po nakikinig ng mainam at pagkatapos silang mapakinggan, sinusulat ulit. Kaya meron tayong nababasang mga salita ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. So tayo po mag-aral ng salita ng Diyos mga kapatid at hayaan niyo po akong magbigay muna ng isang kwento. Amen? Kayo po ba kayo naniniwala na maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin? Amen? So agree po ba kayo? Amen? Na ang Diyos ay merong magandang plano sa buhay mo at sa buhay ko. Brother Miko, ngayon may matindi akong problema. Di ba? Ano ba yung plano ng Diyos sa akin? Oh. Bago dyan, mga kapatid, merong kwento sa inyo. At siguro kung napakinggan nyo na po ito, marahil maulit ko na lamang po sa inyo. Ito po ay kwento rin sa isang taong matanong. No? At kino-question niya ang mahal na Panginoon sa kanyang sarili. One time yung taong ito, habang siya po yung naglalakad sa isang bukirin, at siya po yung napadaan sa isang taniman ng gulay, at ang gulay pong ito ay walang iba kung yung tinatawag na kalubasa. At ang kalabasa po, alam naman po natin, pag ito po ay lumalaki, ay tumitimbang po yata ito ng more than 5 kilos. Tama ba? More than 5 kilos. Halos kasi laki ng kaserolang medium size. No? Ganun po siya kalaki. At ang kalubasa po, yung kanyang katawan ay kasing laki lang yata ng ating hintuturo o hinlalaki. Yun lang po yung kanyang katawan. So habang naglalakad po yung tao, nakita niya po mga kapatid, yung halaman, yung gulay, na ito po yung nakatanim sa isang taniman, karakada ka pumasok sa isip ng taong ito. Ang sabi niya, ang Diyos ay hindi marunong magplano. Amen? Sabi niya, ang Diyos hindi marunong plano kasi, tignan mo nga naman to, ang halaman nito, ang laki-laki ng bunga niya, pero hindi niya kayang buhatin ng kanyang katawan. Sabi niya, ang Diyos di marunong magplano. At muli mga kapatid, yung taong ito, siya po ay muling naglakad. At nakarating naman po siya sa isang mapunong lugar.
At meron siyang nakitang isang napakalaking puno at yung punong ito ay lumalaki ng halos hindi mayakap ng isa o dalawang tao. At kilala po yung puno na yan dito sa Bicol. Hulaan niyo kung ano yun. Oh, tama po, may nagsagot ng pili. Pili. So sabi niya mga kapatid, nung tumingin lasa, sabi niya, yung nakita, ang bunga po ng pili siguro, yung pinakang dulo yung saksakan ng microphone. Oh, mga ganun yata kalaki yan, o malaki ng konti. No. Sabi niya nung pagkatingala niya, tingnan mo tong punong ito. Ang liit-liit ng bunga, ang laki naman ng katawan. At sabi niya sa kanyang sarili, ang Diyos talaga hindi marunong magplano. Dapat ang ginawa ng Diyos, yung bunga ng kalabasa ay pinagpalit niya sa bunga ng pili o sa puno ng pili. Para daw yung kalabasa ay simpleng-simple lang, buhatin ng puno kasi napakalaki ng kanyang katawan at napakakatibay ng kanyang mga sanga. At inilagay naman daw ng Diyos yung bunga ng pili doon sa kalabasa para naman daw kahit papano hindi naman nakasahid sa lupa, kundi ito ay naiangat man lang niya dahil yung kanyang katawan ay mahina o maliit lamang. Sabi niya, ang Diyos hindi marunong magplano. At yung taong ito, mga habang sa po'y nag-iisip, nakaramdam siya siguro ng kapaguran dahil sa kanyang kaiisip. Nakita niya yung puno ng pili ay marami ang bunga, maraming dahon, at alam niya do'y malilim. Kaya ginawa niya, siya po'y sumandal dun sa puno, at siya po'y pumikit, at siya po ay nakaidlip. At habang po siya nakaidlip mga kapatid, alam naman po natin ang bunga ng pili kahit hindi po yan yugyugin, nalalaglag yan tuwing hapon pagka ito po hinog na. O sa dako ng Irigan, nung panahon po na bagong dating po ako dyan, halos tuwing hapon, nag-iikot kami ng mga anak ko dun sa pilihan. Nung panahon pa na marami pang pili noon. At pag umaga, nakakapulot po kami. So ganun yung pili mga minamahal. At nung oras na yun, habang sa po'y namamahinga, sa hindi sinasadyang pagkakataon, biglang humangin ng medyo may kalakasan. At merong isang bunga na ng pili na nalaglag po sa kanyang ulo. At sa po'y nagulat at nagising pusa. At sa kanyang pagkakagising, hinawakan niya kagad yung kanyang ulo. Gano'n ba katigas yung bunga ng pili? Matigas, tama po ba? Mataas po yung puno. Pagpatak sa kanyang ulo, nagising siya. Hinawakan niya yung kanyang uluhan. At paghawak niya, medyo may basa-basa ng konti. Yung pala medyo pumutok ng konti yung kanyang ulo. Paghawak niya, nakita niya yung dugo, sabi niya, ang Diyos talaga magaling magplano. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi niya nung makita niya yung dugo, mga kapatid, nahawakan niya may bukol yung kanyang ulo, sabi niya, magaling pala magplano ang Diyos. Isipin niyo mga kapatid, kung yung bunga ng pili kasi laki ng kalabasa, saan pupunta yung taong ito? 6 feet below the ground. Or di kaya, orthopedic ang kanyang napuntahan. Pero dahil ang Diyos ay marunong magplano, lahat ng bagay ay inayos at ginawang perpekto ng mahal na Panginoon. Ang taong ito ay hindi napahamak. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Gaya ng sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, ang Diyos ang nagpaplano sa buhay ng isang tao na nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, nandito ka ngayon at meron ka man pinagdadaanan sa buhay, may problema ka ngayon, o pinagpala ka man ngayon, handaan po natin, lahat po yan ay pinaplano ng Diyos. At wala naman pong ibinibigay ang Diyos sa atin na ang ending po ay kapahamakan natin. Hindi nga, lagi natin yung nababasa natin na common verse, sabi nga ni Pablo sa kanyang pangangaral in Romans 8:28, sabi niya, all things work together for our good. Amen? Sa lahat daw ng umiibig sa Diyos, sabi ni Pablo, lahat daw po ng bagay ay nagkakalakip-laik para sa ating ikabubuti. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, basahin natin yung talata sa Biblia from the book of Jeremiah. In Jeremiah chapter 29, verse 11, ano pong sinasabi rito? Sa kanyang pangangaral, sa salita ng mahal na Panginoon, na ito po'y pinangaral sa pangungusap ng pinangaral po ni Prophet Jeremiah. Anong sabi rito? Praise the Lord. Dito sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 29, ang talata ay 11. Amen. Sinasabi, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan. Amen. Upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord.
So sabi sa English, from the New King James Version, in Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi dito, now these are, 11 tayo. Sabi dito, for I know the thoughts that I think toward you, say the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and hope. Sabi ng mahal na Panginoon, nalalaman niya yung ginagawa niya para sa atin. Yung pag-iisip na gusto niya mangyari para sa atin. O, naalala niyo sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay. Di ba? Mga kapatid, ibig sabihin, ano yung dumarating sa buhay natin, ito ay ipinapahintulot ng Diyos na dumating po sa atin. So sabi ni Prophet Jeremiah, For I know the thoughts that I think toward you, sabi ng mahal na Panginoon, say the Lord, thoughts of peace, not of evil. Pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol saan? Sa kasamaan. So lahat ng dumarating po sa ating mga men, hindi ito para sa ating ikapapahamak o ikasisira, kundi ito po ay para sa ating ikapapayapa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko, nung wala pa tayo sa mahal na Panginoon, sabi ng isang mananampalataya, sa kanyang patutuo, no? Sabi ng isang mananampalataya sa patutuo niya, sabi niya, nung araw, mga minamahal, nung kami wala pa sa mahal na Panginoon, pagka marami kaming problema, nagkaaway-away kami mag-asawa, yung mga anak ko grabing pasaway, may maraming bisyo. Sabi ko sa sarili ko nun, impyernong buhay ito. Pero nung makilala ko ang Diyos, ngayong may problema kami, normally dumadanas kami ng pagsubok, pero pinapayapa kami ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minahal, sabi niya, yung mga pagsubok na dumaan sa amin, ngayon napatunayan ko, totoo palang Diyos na aking pinaglilingkuran. Purihin pong ating dakilang Diyos. So sabi ng Biblia, mga minamahal, for I know the thoughts, sabi dito, thoughts of peace and not of evil to give you. Sabi ng Biblia, para bigyan tayo ng magandang bukas at pag-asa. So ang plano pala ng Diyos, mga minamahal, sa atin, sa ating buhay ngayon bilang mga anak ng Diyos at naniniwalang sa Diyos sa tagapagligtas natin, Diyos na nagpaplano ng ating buhay, Diyos na may akda ng lahat ng bagay na meron sa atin. Sabi ng Biblia, lahat ng bagay sa ending nun para bigyan tayo ng magandang bukas at higit sa lahat ng pag-asa. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon mga kapatid, bilang mga Kristiyano o bilang anak ng Diyos, alam natin ngayon sa ating sarili. Sabi ko nga po, alam ba natin na ang Diyos ay may magandang plan? Sabi natin, Amen. Tama po ba? Ngayon sabi ni Prophet Jeremiah, bilang mga anak ng Diyos, bilang naniniwala na ang Diyos ay mayroong magandang plano sa atin, ito dapat yung ating dapat gawin. Amen? Sabi ng Jeremiah chapter 42 verse 6, ano pong sabi? Dito po sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 42, versikulo 6. Maging mabuti o maging masama, aming tatalimahin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, na siya naming pinagsusuguan sa iyo upang ikabuti namin pagka aming tinatalima ang tinig ng Panginoon ating Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Now, sabi ni Prophet Jeremiah, whether it be good or evil, will be obey the voice of the Lord our God, to whom He sent thee, that I may be well with us, when we obey the voice of the Lord our God. O, sabi ni Prophet Jeremiah, maging mabuti, whether it be good or evil, sabi niya. Maging mabuti at masama yung nangyayari sa atin ngayon. No? Yung sitwasyon natin ngayon, mga kapatid, dahil alam natin na ang Diyos ang nagpaplano sa ating buhay po ngayon, gagawin natin yung kalooban ng Diyos. Sino pong gustong gumawa ng kalooban na mahal na Panginoon? Magsabi ng Amen. So lahat tayo na nandito ngayon, dahil alam mo ang Diyos ang nagpaplano ng buhay mo, sabi ni Prophet Jeremiah, sa kanyang pangangaral, kahit daw po mabuti at masama yung nangyayari sa buhay natin, mananalig tayong susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Like ni Job, sabi ni Job, mga kapatid, no? Sabi niya, kahit na yung aking balat ay nakatagit na lamang sa aking buto, kahit ako'y mamatay, never kong aalisin ang pagtatapat ko sa Panginoon. Amen? Dahil alam ni Job, mga kapatid, sa kanyang sarili, na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay niya ay may magandang plano ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung kayo nagbabasa ng istorya ni Job, kung mababasa po natin sa Job 42, makikita po natin ano bang naging ending ni Job. Siya po'y nabatay ba ng walang nangyari sa kanya? Siya po ba kayo naghirap hanggang sa kanyang kamatayan? Kundi sabi ng Biblia, pinatunayan ng Diyos na ang Diyos ni Job ay Diyos na totoo at buhay.
Amen? Na kung paano po sabi ng Biblia, yung kanyang ari-arian na ito po'y nawala. Sabi ng mahal na Panginoon, binoble ito ng mahal na Panginoon. Yung kanyang mga mahal sa buhay na nawala, pinalitan ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, sa kanyang kapanahunan, yung mga anak ni Job na babae, yun ang pinakamaganda sa kanilang lupain. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, hanggang sa huling wakas ni Job, si Job ay lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Kaya totoo sabi ng Biblia, sabi ng Prophet Jeremiah, and 29 verse 11, sabi ng mahal na Panginoon, ang ending gusto kanyang bigyan ng magandang bukas. At higit sa lahat, gusto kanyang bigyan ng pag-asa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ni sa kanyang pangangaral, sabi ni Prophet Jeremiah, kahit mabuti ngayon o kahit masama man yung nangyayari sa atin ngayon, dahil alam natin mga kapatid, no, yung Diyos na ating nakilala ay Diyos na buhay at alam natin siya ang nagpaplano sa ating buhay ngayon. Gagawin natin yung kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kahit na inuusik ka ng mahal mo sa buhay, kahit na pinagwiwikaan ka na hindi magaganda, o kahit nasa panahon kayo ng trials, minsan wala kang umakain, mga kapatid, ano? I-accept mo ito na ito, isa kasama to sa plano ng mahal na Panginoon. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. At alam mo, pag natapos yung plano ng Diyos, ang ending nito, isang malaking pagpapala sa buhay po natin. Sabi nga ng awitin, no? My favorite song, sabi ng awitin, behind the tears, there is a blessing. Ang purpose, mga kapatid, ng pagsubok, yung mga bagay na yan, kasi gusto na mahalan pagpalain ka niya. Ang sabi nga ng mahal na Panginoon, gusto kitang bigyan ng magandang bukas at ng pag-asa. Walang ibang hinagad po ang Diyos sa atin. Kaya kung minsan dumaranas tayo ng pagsubok ngayon sa ating buhay, alam natin sa ating sarili ngayon, ang may gusto nito, walang iba kundi ang mahal na Panginoon. At alam ko, ang dulo nito ay pagpapala. Dahil yun yung pangako ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord, malapit na tayong matapos. Bago tayo magtapos mga kapatid, ano po? Mayroong isang patotoo. Naganap po ito last 2017. Ito po'y patotoo po ng isang ating kapatiran sa dako po ng Philia Outreach. No? Dan 1 year po. Assign ako doon sa Philia Outreach. Alam niyo mga minamahal, yung lugar po na yon ay medyo, nung panahon na yon, na-assign po ako doon. Wala pang masyadong bahay sa kalsada. Halos magkakalayo po yung mga bahay. At yung bahay din ng ating mga kapatiran doon, medyo malalayo pa. Ngayon, yung patotoo ng ating kapatiran, Sister Early Nafales. Sa kanyang patotoo, one time, siya po'y dadala ng overnight prayer. At halos wala din siya. Trials din siya nung panahon po na yon. So, yung kanyang hawak-hawak na pamasahe is inap lang pamasahe balikan papunta ng gawain at pauwi. Habang siya po yung nag-aabang overnight, mga kapatid, na medyo madilim po yung lugar at sa lugar po na yun, hindi din po ganun karami yung mga biyaheng sasakyan. So madalang lang ang biyahe ng sasakyan. Malimit po doon tricycle. Pagkagabi na, madalang na po talaga. Mga 9 or 8 ng gabi, madalang na. Yung kapatiran natin, habang siya po yung nag-aabang, mga kapatid, may lumapit pong lalaki sa kanya. At paglapit ng lalaki sa kanya, nagdeklara po ito ng hold up. Hulaan nyo, ano po ang ginawa ng kapatiran pag sabi sa kanya ng hold up? Alam ko papasok sa isip niyo, nirebuke niya yung hold-upper, tama ba? At sinabihan niya ng biprosen. Pero hindi po yun ang nangyari. Amen? Nung pagkasabi ng hold-upper sa kanya, sabi ng hold-upper, hold up to. Ang ginawa ng kapatiran, lumuhod po siya, tinaas niya yung kanyang kamay. Sabi niya, mahal na Panginoon, pagpalain mo ang hold-upper na ito. Grabe, ano? Ibig sabihin niya, mahal na Panginoon, patigasin mo yung hold-upper, kung di kaya, paalisin mo, hold-upper. Balik ang kanyang panalangin. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ang hold-upper na ito. Nung marinig ng hold-upper, parang yung hold-upper binuhusan ng malamig na tubig na frozen yung hold-upper. At may mga konti nagsalita ng hold-upper sa kanya, sabi niya, ma'am, pasensya na po kayo. Mahigpit lang po ang pangangailangan ko. Tumayo yung ating kapatiran. Sabi ng kapatiran, nag-usap na sila. Wala na pong hold-upan. Di ba? Wala na hold-upan. Sabi ng kapatiran, paano yan? Ang pera ko 150 lang. Pamasahe pagdalo. Hati na lang tayo. Sabi niya. Kinuusap yung hold-upper, hati na lang tayo. Sa'yo ang 120, akin ng 30. Hati ba sila nun? Hindi ba? Hindi. Pero sabi ng kapatiran, hati tayo, sa'yo ang 120, akin ng 30. Para may pamasahe naman ako padalo sa simbahan, sa gawain namin. Sa madaling salita, ibinigay niya yung 120 sa hold-upper, sa kanya po yung 30. Naghiwalay na po sila. Yung ating kapatid, hindi na at iningatan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid.
After ng mga minamahal, dumalo ni ating kapatiran, lumipas ang ilang buwan. Buwan pong nakalipas. At pagkatapos ng isang araw yung ating mahal na kapatiran, pumunta po siya ng Tanay Rizal. At habang sa po yung naglalakad sa sentro, nakita niya po yung Mang Inasal, sabi niya, nagugutom ako kaso wala talaga siya, time trials talaga siya, wala siyang pera. So sabi niya, gusto kong kumain ng inasal, kaso wala siyang pera. May bumubulong sa kanya, pumasok ko ng Mang Inasal. Kaya ginawa niya, pumasok siya sa Mang Inasal, mga kapatid. At pagpasok niya ng Mang Inasal, nakakita po siya, may bakanting upuan. Sabi, wala pang kumakain doon. Pumupo po siya ron. At habang wala pa pong ilang minuto, na habang nakaupo po siya, may lumapit pong waiter po sa kami, dala-dalang order ng Mang Inasal. At ibinibigay po ito sa kanya. At ang sabi ng kapatid, alam niya, wala siyang pera at wala siyang ino-order. Sabi niya, hindi po ako may order, baka nagkakamali po kayo. Dahil kararating ko lang po dito. Actually, kanina na lang naman ako po dito. At wala pa po akong ino-order. Pinipilit ng Walter, sabi niya, sa inyo po ito at meron pong nagpapabigay po sa inyo. Sabi niya, wala po akong ino-order. Dahil salita yun, dahil yung waiter ay umalis. Mamayang konti, bumalik po yung waiter. May kasama na pong mag-asawa. At sabi ng waiter, ito po ang nagpapabigay sa inyo ng order ng Mang Inasal. Sabi nung, nagsalita yung brother, sabi ng ma'am, hindi niyo po ako kilala? Sabi ng kapatiran, hindi kita kilala eh. Hindi pa nga kita nakikita, wala akong maalala, nagkita tayo, nag-usap. Hindi mo ba talaga ako nakikilala, ma'am? Hindi nga po. Ako po yung nang-hold up sa inyo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Grabe magplano ang mahal na Panginoon, tama po ba? Amen? Pag ang nagplano ang Diyos, talaga pong napaka-the best, mga kapatid. Kung may kilala kayo inhiyero, mga magandang bahay na nakita niyong naitayo, bago po yung naitayo, pinaplano po yan, tama ba? At habang ginagawa po ang isang bahay, hindi mo makikita ang hitsura. Hanggat hindi natatapos. Nakikita mo sa labat yan, may mga nakalagay, may nakatusok na kawayan, may nakatusok na kahoy, kalat-kalat yung semento, at isipin mo, parang ang pangit. Pero pag natapos yung plano ng inhinyero, nakikita mo, ang galing pala ng gumawa ng planong ito. Tama po ba? Ganon din ang mahal na Panginoon. Kung sila magaling magplano, ang nagturo, mahal na Panginoon eh. Higit sa lahat, ang Diyos pa nagplano ng buhay natin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ng hold upper, ako po yung nag-hold up sa inyo, ma'am. Nagulat yung kapatiran. Sa madaling salita, nagkwentuhan na po sila kasama yung asawa ng hold upper. Grabe ang pasasalamat ng hold upper. Alam niyo, ma'am, yung binigay niyo po sa akin 120, pag uwi ko po ng bahay, kinaumagahan, ginamit ko po siya pang apply ng trabaho. At ngayon po may trabaho na ako. At hanggang ngayon, doon po ako nagtatrabaho. O, di ba? Lahat magsabi ng praise the Lord. At yung plano pala ng Diyos, hindi lang para sa atin, pati pala sa mga nakapaligid sa atin. Nadadami po sila para pagpalain ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. After na mga kapatid, sabi nung lalaki, di ba natin tawing holdapper. Nung brother, sabi nung brother sa kanya, ma'am, inabutan siya ng sobre na may lamang pinansyal, ng tissue na may lamang pinansyal. Nakita na kapatid may lamang pera. Hindi niya po tinatanggap yung pera. Sabi niya, enough na po itong pagkain na binigay niyo sa akin. Salamat po, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Okay na po ito. Pinipilit sa kanya nung brother. Hindi talaga niya tinatanggap. Hanggang sa sila after nila magkwentuhan, yung kapatid natin nagpaalam mag-CR. O, nag-CR po yung ating kapatid. Pagbalik ng kapatiran, pagbalik niya dun sa lamesa, wala na po yung mag-asawa, umalis na. At nakita niya rin sa bag niya, may nakalagay na sobre. At pagbukas niya, meron ng laman na pera. At sa tissue na may laman na pera, sa tissue may nakasulat. At sabi na nakasulat doon, ma'am, isang araw, dadalo rin po ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tandaan po natin, mga kapatid, pag ang nagplano ang mahal na Panginoon, hindi mo maaasahan, hindi mo makikita ngayon yung kagandahan. Pero makikita mo pag nagpatuloy ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At umasa at nagtiwala ka sa isang araw sabihin mo, ang galing talaga magplano ng mahal na Panginoon. May mga kapatid tayo nung araw, grabe yung hirap, mga kapatid. Grabe yung pinagdaanan po nila ngayon. Sinasabi na nagbibilang kami ng pagpapala. Bakit? Natupad na ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. At ang pinaka-the best na plano naman, sabi ng ating binasa sa Jeremiah chapter 29, verse 11, sabi naman, gustong kitang bigyan ng magandang bukas at ng pag-asa. Anong pag-asang tinutukoy ng Diyos? Gusto ng Diyos magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. John chapter 13, verse 7. Kindly po sa ating mga beloved Bible reader. Dito po sa Juan
Kapitulo 13, versikulo 7. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng malapit, Jesus answered and said unto him, what I do, thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Sabi ng mahal na Panginoon, yung ginagawa ko ngayon sa buhay mo, yung ibinibigay ko sa iyo ngayon, yung nangyayari ngayon sa buhay mo, hindi mo nauunawaan o nalalaman ngayon, di ba? Minsan nga, mahal na Panginoon, bakit ganito? Bakit may ganyan? No? Ganun yung, minsan natatanong tayo sa mahal na Panginoon. Pero sabi ng mahal na Panginoon, malalaman mo pagkatapos. Makapag-amen po ba tayo? Sabi na, makikita mo yung gusto ng mahal na Panginoon, kasi hindi natin, bilang tao mga kapatid, yan po ang totoo, katotohanan, bilang tao, kinakapos tayo ng pangunawa. Amen? Kaya nga may salita ng Diyos, may mga ngaral. Nandun ang salita man upang sa atin ipaunawa na kahit malalim na yung pinagdadaanan natin sa buhay, kailangan nating magalak. Amen? Sabi ng James, I think James chapter 1, verse 2 to 4, sabi niya, ariin yung malaking kagalakan, no? Kung kayo dumaranas ng mahigpit na pagsubok sa buhay. Amen? So, ibig sabihin, mga minal, kahit din nasa matindigang pagsubok, minsan, realidad, bilang tao, dahil tayo nasa laman pa, hindi natin naiintindihan yung nangyayari sa buhay natin, may problema tayo, mamaya, meron na naman. Pero mga kapatid, gusto na mahal na Panginoon, patuloy tayong sumunod sa kanyang kalooban. Whether it be good, whether it be evil. Magtatalimahin natin ang utos at ang kalooban ng Diyos. Sabi naman na Panginoon, kung ngayon, hindi mo nakikita at hindi mo naiintindihan, malalaman mo pagkatapos. At sasabihin mo, katulad ng lalaking kwento natin, magaling pala magplano ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tayo po tumayo, mga kapatid, awitan natin ang mahal na Panginoon. I give my own to you. Send me and I will go for you to the ends of the earth. If I leave that to you, I want the world to know. And I'll just forever until this is far greater than sacrifice. Trust in you and not myself. Hallelujah. Will always live to blessing. Lord, how you will me. Yes, hallelujah. And now is your be the throne. Until we stand within the presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one in your curse. Hallelujah. And hold me now and never let me go. My Jesus, my precious Savior, and I will let you. Hallelujah, hallelujah. Puri ka malapang, napakabuti mo malapang. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I give my own to you. Hallelujah. Send me and I will go for you to the ends of the earth. If I live up to you, I want the world to know you love and just well. Tell me and I love you. So God, hallelujah. And this is far greater than a sacrifice. Trust in you, not my soul. You'll always live to blessing. Lord, have your way in me. That now is all He done. Here we stand with
within the presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to water in your curse. And love me now, and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, and He will stand within the presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to water in your curse. Hallelujah, hallelujah. And hold me now and never let me go. My Jesus, my precious Savior. Oh, He will stand within the presence, longing for your touch. Hallelujah. Ikaw, mahal na Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Nakina ka, mahal na Panginoon Jesus. Walang katulad ka, mahal na Panginoon. Ayon sa'yo kagustuhan lahat ng bagay. Ay naging mabuti para sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon, napakabuti mo. Hallelujah! For your touch. Oh, 1,000 days cannot compare to what it in your curse. And hold me now and never let me go. My Jesus, my precious Savior. Hallelujah, hallelujah. Oh, He will save. Ikaw, Jesus, sa makabuti mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. And fall me down and never let me go. My Jesus, my precious Savior. Tell me bilang mga Kristiyano, mga minamahal, ano man ang pinagagawa sa'yo ng mahal na Panginoon, gagawin mo ito. Dahil wala alam na alam mo sa iyong sarili na walang ibang nagpaplano ng buhay mo kung walang iba kundi ang mahal na Panginoon. At alam mo kung saan ang plano lahat ay mabuti para sa'yo. At hindi ang kalooban mo na susunod kundi ang kalooban ng mahal na Panginoon. He said, Within your presence, for your touch. Days cannot compare to what in your core. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior. You said within your presence, longing for your touch. 1,000 days of warfare to water in your universe. And hold me now and never let me go. My Jesus, my precious Savior. Hallelujah, hallelujah. Oh, you stand within your presence, Longing for your touch. Puri-puri ka, mahal na Panginoon. Days cannot Puri ka, mahal na Panginoon. Sa amang ito. Puri kami nandito, mahal na Panginoon. Paggawin ang iyong kalooban. Papurihan kayo pasalamatan sa lahat ng bagay. Na ikaw ang aming naisip, tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah. Puri ka, my precious Savior. Here we stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to all the your curse. And hold me now and never let me. my Jesus, my precious My
precious Savior, I'm forever yours. Purihin po ating mahal na Panginoon sa hapong ito, mga kapatid. Sabi ng ating tinalakay, mga minamahal. According to Prophet Jeremiah, chapter 29, verse 11, the Lord said, "For I know the thoughts that I think toward you, say the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and hope." Sabi ng mahal na Panginoon, nalalaman ko ang mga pag-iisip tungkol sa iyo. Alam ko ang ginagawa ko para sa iyo, sabi ng mahal na Panginoon. Sabi na, alam ko ang nangyayari ngayon sa buhay mo. Ibinigay ko yan, hindi para bigyan ka ng kasamaan, kundi bigyan ka ng kapayapaan. At higit sa lahat, bigyan ka ng magandang bukas at ng pag-asa. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, kaya kung di mo natin naunawaan na nangyayari sa ating buhay, sabi ng mahal na Panginoon, magpatuloy lang tayo. Malalaman natin pagkatapos. Sabi ng Prophet Jeremiah, bilang mga anak ng Diyos, gagawin mo kahit mabuti. Kahit masama mo na nangyayari sa buhay, susunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Manatili ka nakasentro sa plano ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Your presence, longing for your touch. Halika, mahal na Panginoon Jesus, napakabuti mo. Cannot compare to what your call. Hold me now, Now and never, never let me go. My dear Jesus, my precious Savior. Hallelujah. Oh, you stand within the press, longing for your touch. 1,000 names cannot compare to what you did in your cross. And hold me now, never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior, my forever yours. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa hapong ito, mga kapatid. Kitang-kita na mahal na Panginoon, ano man na nangyayari sa buhay mo ngayon. Alam niya kung paano ka nanatili at sumusunod sa kanyang kalooban. Alam niya kung consistent kang nakasunod sa kanyang plano. Na kahit nahihirapan ka man ngayon, alam ng mahal na Panginoon yan. Kaya sa hapong ito, mga minamahal, katulad na nangyari sa buhay noon na natin, nakasentro sa plano ng mahal na Panginoon. At naging ending niya, mga minamahal, magandang bukas at pag-asa ang ibinigay ng mahal na Panginoon sa kanya. Sa hapong ito, mga minamahal, muli, ibigay natin ang ating sarili sa mahal na Panginoon. Tayo manalangin, mga minamahal. Dakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa hapong ito, mahal, muli kami lumalapit po sa iyo. At walang ibang pag-asa kundi ikaw, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lahat ng bagay na dumarating sa aming buhay. Mahal na Panginoon po namin, lahat ito'y naganap ayon sa iyong kalooban. At ayon sa iyong plano, mahal na Panginoon. Muli, mahal na Pinay, sabing manatili na nakasunod sa iyong kalooban, sa iyong plano. Sapagkat alam po namin, ang ending nito ay walang iba kundi pagpapala, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, kami magmana ng buhay na walang hanggan. Paghawakan mo kami kung minsan kami nalilihis, huwag kang magsawang magpaalala. Upang patuloy namin magawa ang iyong kalooban, mahal na Panginoon. Upang kami magsama-sama, magmana ng buhay na walang hanggan. Ito pong aming samudalangin. Sa dalangin pagluto ng aming malapastor sa matamis at makapangalan pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy po ating mahal na mga kapatid, darako po tayo sa ating mga pangangailangan. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, ang kalimang kapasapatan ng ating nararamdaman. Simple man po mabigat mang karamdaman. Huwag po tayong mahiya, sabihin po natin sa mahal na Panginoon, hallelujah. Bago dyan tayo manalangin muna. Nakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Sa matamis at marilang na pangalan mo po. Aming pinakamamahal na Yesu Cristo, yung salita at pangako, ilataga ang mga pangailan daw bigyan ng katugunan. Ipatong kami sa may karamdaman, handa mo po itong pagalingin, malaping sa oras na ito. Kami na nampalat at umaasa
sa puso iyo, malaping sunod na langin, pagluhod ng iyong propeta. Kami pinananampalataya at aming sinasaway po ngayon. Lahat ng uri ng karamdaman sa iyong mga anak sa lugar pong ito. Demonyong karamdaman, sakit sa puso, high blood, pagkaparalisan ng pisikal pangangatawan, tuberculosis, asthma, diabetes, cancer man, leukemia, bala Panginoon. Be healed in Jesus' name, hallelujah. Mga problem, marital problem, financial problem, be solved in Jesus' name. Mga kahinaan, pagbibisa, pagmumura, Panginoon ng anak, panigre, pride of life, kind of loss of the flesh, loss of the eyes, covetousness, kasawa ni Jesus ay mga karamdaman. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Tayo po tayong lahat. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay. At sabay-sabay po tayong lulukso ng 3 times. And shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoong Jesus. Kaldan siya po mga kapatid. Hallelujah, maraming salamat sa ating